Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Song Lyrics at shoutout kay Loy Valdez. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Diyos ng Yelo. Ang Aaron ay ang Diyos ng Yelo. Sa oras na ito, ang mainit na mga mata ni Ivory ay biglang nagpakita ng bakas ng kalungkutan. Marahan niyang ibinaling ang kanyang ulo at tumingin kay Soyan sa tabi niya. Halos kasabay nito, tumingin din si Soyan kay Ivory. Nagkatinginan ang dalawang babae, ngunit nakakagulat na pare-pareho sila ng lungkot at inggit. Sa ngayon, maaaring naunawaan na ni Soyan na ang tinatawag na babaeng may apelyidong Su sa bibig ng Aaron ay tumutukoy kay Ivory. Alam din ni Ivory na ang intimate ice god na nakakatawa kay Soyan ay si Aaron. Biglang sumakit ang puso niya. Ang masakit ay hindi binago ng Aaron ang kanyang puso, ngunit kung gaano katama ang sinabi ni Lu Roxanne. Oo, wala ang sarili, sa itsura at kakayahan ni Aaron, basta gusto niya, may mga magagandang babae sa paligid niya. Basta gusto niya, may mga babaeng may kapangyarihan. Ang anak na babae ng pamilya Lu, si Qin Shuang, at ngayon ay anak na babae ng pamilya Su, ay matatagpuan sa lahat ng dako, ngunit bilang anak ng pagtulong sa pamilya, ang pagtulong sa pamilya ay nagdudulot lamang ng kapahamakan. Bilang isang santo, hindi siya makapagsilang ng isang tunay na Diyos para sa Aaron. Talagang kakalagkarin lang siya pababa, gaya ng nakita ng pamilya Fang sa pagkakataong ito. Kung wala ang kanyang sarili, ang Aaron ay ang yelong Diyos na iginagalang ng lahat dito, na mataas ang ranggo sa mga tao. Ngunit sa kanyang sarili, ang Aaron ay nasa panganib at nakikipaglaban sa mga tao. Siguro tama si Lu Roxanne. Siya ay isang nag-iisang bituin at magdadala lamang ng kapahamakan sa Aaron. Nagsimula siyang magsisi na hindi niya dapat nakilala ang Aaron dito. Tulad ni Ivory, malungkot din si Soyan. Bagamat alam niyang may puso na si Aaron, kapag nagpakita talaga siya sa harapan niya, hindi mapigilan ni Soyan. Siya ay napakaganda at kaakit-akit. Kahit na, maraming mga bagay na hindi pa niya pag-aari, tulad ng kanyang pagtitiwala sa Aaron at ang kanyang pag-unawa sa Aaron. Kung siya ay isang piraso ng puting papel, siya ay isang spring at autumn na libro. Malaki ang pagkakaiba ng dalawa. Ngayon, sa palagay niya ay naiintindihan na niya kung bakit sa kanya ang around. Sa oras na ito, ang mga sundalo ni Fang Kun sa field ay nataranta. Bagamat lahat sila ay mga pinagkakatiwalaan ni Fang Kun, kahit na kinilala nilang lahat ang kanilang mga sarili bilang mga sundalo ng prinsipe ng korona, tutulungan nila si Fang Kun na umakyat sa punong bahay sa hinaharap. Ang kanilang mga merito at birtod ay walang hangganan. Sa makatuwid, sila ay palaging hindi gaanong inutusan ng Panginoon at hindi nakinig sa iba, ngunit sa oras na ito, ang mga target ng pag-atake ay ang may-ari ng pamilya, ang may-ari ng pamilya Liu at Mr. Chai. Ang mga taong ito ay bobo. Isa pa, ang lalaking nasa kalagitnaan ng hangin ay siya pa rin ang Diyos ng Yelo. Kung hindi ka maglakas loob na umatras, pumatay. Malamig na uminom si Fang Biao, at isang mahabang espada ang kumislap sa kanyang kamay. Damn it, if you dare to touch the ice god, lalabanan kita. Tama, kung sino man ang maglakas loob na hawakan ang Diyos na Yelo, hindi natin siya pakakawalan. Kailangang mabaygo ang kanyang mga buto at abo, habang umiinom si Fang Biao, agad na nagising ang mga tao, at pagkatapos ay isa-isang direktang sumugod sa grupo ng mga pinagkakatiwalaang gwardya ni Fang Kun sa tabi ng bulwagan. Bing! Halos kasabay nito, sa pagsabog ng malulutong na ingay, libu-libong mga armas ang nahulog ng direkta sa lupa. Pagkatapos, itinaas nila ang kanilang mga kamay at yumuko ang kanilang mga tuhod. Boom! Lumuhad ang lahat sa Aaron. Hindi namin alam na darating ang Ice God. We dare to hurt you. We deserve to die.
Please bring down the ice god, sabay-sabay na sabi ng mga guard. Nang marinig ito, ang mga mata ni Fang Kun ay nabigla. Ikaw, alam niyang natalo na siya ng lubusan, at kahit ang kanyang mga pinagkakatiwalaan ay iniwan ang sarili sa huling sandali. Gaano siya kanining noon, kung gaano siya kawalang hanggan ngayon. Nakasalampak siya sa lupa, ang mukha ay kasing puti ng papel. Natatakot ako na hindi niya ito naisip sa panaginip niya. Lahat ng kanyang pinaplano, lahat ng hangin at liwanag na kanyang napanaginipan, sa huli, ay isang panaginip lamang, na nag-iiwan lamang ng kalungkutan at kalungkutan sa buong lupa. Sa oras na ito, ang Aaron, nang makitang napagpasyahan na ang digmaan, ay dahan-daang nahulog mula sa langit. Halos kasabay nito, biglang lumuhad si Fang Biao sa isang tuhod at pinaluhod ang buong audience. Maging si Chairong ay bahagyang yumoko para magpakita ng paggalang. Welcome to Ice God, sigaw ng pinuno ni Fang Biao. Maya-maya, 10,000 tao sa buong bulwagan ang sabay-sabay na sumigaw. Sinulyapan ni Aaron ang lahat ng taong naroroon, bahagyang kumunat ang noo, nanlamig saglit, biglang tumangala at ibinuka ang kanyang bibig. Hindi ako ang iyong Diyos na yelo, asawa lang ako ng lalaki. Kasama nito, tumingin si Aaron kay Ivory. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Akin. Sobrang romantic. Sa tabi ng panggalan, sabi ng isang dalaga na may malakas na pagkahibang na bulaklak sa kanyang mga mata. Isa pang babae ang baliw ding tumango at patuloy na nakatingin sa kanya. Oo, libu-libong nilalang. Kunin lamang ang mga taong Ching. Diyos ko, nahulog ako. Akala ko nasa libro lang ang mga ito, pero hindi ko inasahan na makikita ko ang sitwasyong ito ng sarili kong mga mata ngayon. Hoy, kung ako ang babaeng iyon, mabubuhay ako ng 10 taon na mas mababa sa aking buhay. 4 na babae ang mas nahuhumaling sa mga bulaklak kaysa sa isa, ngunit ang pinaka-nakakahiya ay ang panggalan. Malinaw, ang mga babaeng ito ay banayad at mainit pa rin sa kanilang sarili, ngunit sa isang kisap mata, ganap nilang nakakalimutan ang kanilang sarili at nababaliw sa Aaron sa harap ng kanilang sariling mukha. Shit, ayoko ng mukha. Tumingin si Panggalan kay Aaron na nanlulumo at nangangati ang kanyang mga ngipin. Naunawaan niya na hindi niya inaasahan na aalisin ang utos kung susundin niya ang Aaron sa kanyang buhay. Shit, nahuli ang mga babae ng lalaking ito. Hindi lang ang mga babaeng ito, kundi lahat ng bisita sa field ay mga babae. Kung sila ay napaka-emosyonal, ang batang babae ay nasa tagsibol, at inaakusahan ng mga matandang tahong ang kanilang mga lalaki na hindi nauunawaan ang damdamin ng pag-ibig. Lalo na sa oras na ito, ang isang 38 sa larangan ay mas kapansin-pansin. Hindi banggitin ng iba, ang 38 na ito ay lubos na umaasa sa kanyang bibig na sapat upang punan ang isang itlog at ang makulay na mukha upang makaakit ng maraming mata. Siyempre, nakilala ito ng ilang tao. Ang 38 na ito ay ang taong siniraan si Aaron sa pagiging mapanglait sa kanya kahapon. Kahapon lang ang hot niya tapos ngayon sobrang nakakatawa. Sa pagtingin kina Suyan at Ivory sa entablado, kahit na maraming mga kabataang babae o mayayamang babae, nakatingin sa Aaron, na ang mga mata ay puno ng pagkahumaling, na hindi isang walang katulad na mukha. Ngunit ngayon mukhang nakakatawa ang lumang kabibe. Maraming tao ang nagtatakip ng bibig at tumatawa. Hinawakan nila ang porselana at hinawakan ang Diyos ng yelo. Dagdag pa sa pagsasabing meron ka talaga, tumatawa lang ang lahat. Kahit na mas makapal pa sa puno ang bastos na ito, nahihiya siya sa sandaling ito. Gusto niyang kamuhian ang mga taong tumatawa sa kanya, ngunit nalaman niyang hindi niya maibuka ang kanyang lumang bibig ngayon. Sa sandaling lumiit ang kanyang ulo, mabilis na nadulas ang 38 kasama ang kanyang buntot sa tawanan ng karamihan. Napaluha ang mga mata ni Ivory. Naantig ang buong tao. Napatingin siya sa lalaking laging may sariling mga mata. Sa sumunod na segundo, wala na siyang pakialam sa iba. Sumugod siya sa mga bisig ni Aaron at napaluha. Hindi. Humiga si Fang Kun sa tabi ng sirang batong plataporma, napunit at umuungal sa pagod sa buhay at kamatayan. Iyon ang kanyang asawa. Kahit na hindi pa siya dumaan sa pintuan, ito ay higit na nakakahiya sa kanya kaysa sa pagpunta sa pintuan. Inihayag niya sa mundo na lahat ng mga panauhin mula sa iba't ibang panig ng mundo ay darating.
Alam ng lahat na ang babaeng inihagis sa kanyang mga bisig sa entablado ay ang asawang pakakasalan ni Fang Kun. Ano ito? Ikakasal ang magkasintahan. O nilagyan niya ng berde ang ulo ni Fang Kun. At least sa harap ng mga ordinaryong tao, pwede silang maging nauna, at dapat sila ang huli. Sa pag-iisip nito, hindi ko alam kung saan nanggaling ang isang puwersa. Naiiling ni Fang Kun ang kanyang kamao at nag-igting ang kanyang mga ngipin at direktang sumugod patungo sa Aaron. Hawak si Ivory, ang Aaron ay malungkot din. Gayunpaman, sa kanyang kakayahan, paano niya malalaman kung may gulo? Gayunpaman, sa harap ni Fang Kun, hindi gumalaw ang Aaron. Niyakap na lang niya ng mahigpit si Ivory at ninanamnam. Ang pambihirang lamang na ito, papatayin kita, galit na umungol si Fang Kun, halos 3,000 metro ang layo mula sa Han, binago niya ang kanyang mahabang espada at tinadtad ito, mag-ingat ka, doon, nakita ni Soyan ang sitwasyon at nagmamadaling sumigaw, ngunit ito ay masyadong biglaan, gusto nilang tumulong ni Lu, ngunit halatang huli na ang lahat, gayunpaman, sa kritikal na sandali na ito, dalawang madilim na anino ang biglang lumipad, na sinundan ng hiyawan at hiyawan mula sa karamihan, sa pagbabalik tanaw, nakita ko si Fang Kun na may hawak na mahabang espada, hindi ko alam kung kailan, diretsong bumagsak siya sa lupa at dumating ang isang solidong aso para nguyain ang putik, sa oras na ito, nakatayo lang ang dalawang figure sa tabi ni Fang Kun, nang makita ng lahat ang dalawang tao, hindi nila maiwasang sumimangot at magkagulo. Rebel, ano pa ang gusto mong gawin? Sa tabi ni Fang Kun, nakatayo rito si Fang Biao. Ang kanyang mga paa na hindi pa tuluyang naibalik ay nagpaliwanag na ang nagpatambo sa kanya ay hindi ang iba, kundi ang kanyang sarili. Sa kabilang panig, ipinaliwanag din ng lumilipad na kuko ni Chairong na kung hindi lang na bad trip si Fang Kun, ito ay ang lalamunan ni Chairong na naghihintay sa kanya. Halos magkasabay na bumaril ang dalawang pinakamalakas at pinakamarangal na tao sa mundo ng disyerto. Higit sa lahat, ang dalawang taong ito ay halos hindi mapaghihiwalay na nauugnay kay Fang Kun. Sa partikular, ang isa sa kanila ay ang kanyang ama. Pare, anong ginagawa mo? Halos umungol si Fang Kun kay Fang Biao. Hindi niya naintindihan. Siya ay labis na naguguluhan. Ano ang ibig sabihin ng ama? Ang anak mo ay ninakawan ng kanyang manugang sa harap ng lahat ng mga bisita. Kaya lang hindi mo tinulungan ang iyong anak at tinulungan akong bugbugin ng mga tagalabas. Malamig ang mukha ni Fang. Kung ito ay normal, natural na hiniling niya sa taong nanakawan sa asawa ng kanyang anak na bayaran ang halaga ng pagdurugo. Pagkatapos ng lahat, ito ay may kaugnayan sa reputasyon ng pamilya Fang. Ngunit iyon ay Aaron, iyon ay Ice God. Kung ang hardtop, natatakot ako na ang pagkawala ay hindi lamang dignidad, kundi lahat ng pagmamayari ng pamilya Fang. Bakit? Hindi ka makapagsalita ng malamig na mukha lang. Hehe, Fang Biao, natatakot akong alam mong siya ang mali. Napangisi si Fang Kun nang makita niyang hindi nagsasalita si Fang Biao. At ikaw, Chairong, ipinagmamalaki mo na ikaw ay isang matandang Panginoon sa mundo ng disyerto at isang panauhin ng ating pamilya. Ngayon, malinaw na sa harap mo ang tama at mali, at nagkukunwaring hindi mo nakikita. Hahaha, ikaw, karapat-dapat ba sa iyong matatapang na salita? Nawalan nga ng katinoan si Chairong, ngunit wala siyang kinalaman kay Fang Kun. Natural na alam niya kung saang panig siya naninindigan. He snorted coldly, I don't care. At ikaw, ang isang grupo ng mga tao na pumupunta sa bahay ng aming Fang upang kumain at uminom ay karaniwang magalang sa aking pamilya, at sila ay mga young masters sa akin. Ano ang problema ngayon? Sila ay nagtikom ng kanilang mga bibig isa-isa. Sila ay hindi, maglakas loob na gumawa ng ingay sa hukay. Ice God, isa lang siyang basura sa Central Plains. Siya ang magiging redundant na manugang sa tuktok ng asol na bundok. Kung tutusin, isa lang siyang malambot na palay. Karapat-dapat siyang maging yelo, Diyos sa disyerto. Naghisteryosong umungol si Fang Kun. Gayunpaman, sa kanyang mga salita, ang mga tao sa eksena ay hindi pa rin maiwasang kumilos. Ang magiging redundant na manugang sa tuktok ng asol na bundok. Isang lalaking kumakain ng malambot na pagkain. Sinasabi na ang tuktok ng asol na bundok ay isa sa 3 tunay na pamilya ng Diyos sa Central Plains, at ito ay napakalakas. Nabalitaan ko rin na parang may kauna-unahang kagandahan sa mundo sa Central Plains, iyon ay, ang tinatawag na pamilyang Mislo.
Ice God ang lalaki ni Miss Lo, kaya, sino ang babaeng ito? Mahirap ba? Ang junior sa labas. Bulong ng isang grupo ng mga tao. Bagamat binanggit ng mga salita ni Fang Con ang mga paakit ng maraming tao sa mundo ng disyerto, ang pagkakakilanlan ng manugang na lalaki sa tuktok ng asol na bundok ay naging dahilan din ng maraming tao na hindi maglakas loob, gulo sa paligid. Bahagyang binitawan ni Ivory ang kanyang kamay ng tuktok ng asol na bundok ay naroon, at hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Ito ang maaaring dalhin ni Lu Roxanne sa Aaron. Paano ang sarili ni Aaron nang maramdaman niya ang refleksyon ni Ivory at uminom ng malakas, ay Aaron ay hindi nangangahulugang ang hinaharap na manugang ng pamilya Lo, hindi ngayon o sa hinaharap. Aaron ay palaging maging asawa ni Ivory, at palagi kong ituring si Ivory bilang ang tanging manliligaw. I will never change my life. Pagkababa ng boses ay tumahimik na, pero sa sumunod na segundo, nagkagulo sa harap ng buong hall. Aaron, mukhang narinig ko na ang pangalan sa, ang Central Plains. Mukhang narinig ko na ito noong bumalik ako sa Central Plains, bagamat ito ay isang cutting edge. Mukhang may magandang reputasyon ito, ngunit hindi ko ito matandaan ng ilang sandali, nang marinig ang pangalang Han Sanchen. Ang ilang mga tao ay nagsimulang mag-isip ng mabuti tungkol sa isang bagay, at ang mga tao sa kanilang paligid ay lahat, sabik na naghihintay para sa kanilang mga sagot. Sa oras na ito, ang mga taong nag-iisip ay nagtinginan sa bawat isa at nagpakita ng gulat na storytelling channel sa YouTube. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!